Mainit na balita, isang general ang di na nakapagtimpi at nagsalita na nga tungkol sa nangyayaring black propaganda sa loob ng Malacanang. At bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, i-click lang ang subscribe at notification bell para maging una at updated sa mga upload ng aming channel. Naging mainit nga na usap-usapan sa mundo ng social media ang isang general na tila di na nakapagtimpi at ibinunyag na nga ang mga black propaganda na nangyayari sa loob ng Malacanang. Dito nga natin malalaman ang mga kabalbalan na ginagawa ng mga korap na politiko sa ating bansa na pinamumunuan ni Kuting ng Norte. Dito nga ay nagpapakita lang na hindi na masikmura ng mga general ang mga korupsyon at kabalbalan ng mga politiko na ginagawa nila sa Pilipinas. Hindi nga nila natatantanan na ibunyag ang katotohanan at kabalbalang ginagawa ng mga korap na opisyal sa ating bansa. Handa nga raw silang itaya ang kanilang buhay para malaman ng taong bayan ang kanilang mga ginagawang korupsyon na kahit inaalok sila ng malaking pera para tumahimik ay mayroon nga silang dignidad at di nila ibebenta ang kanilang prinsipyo para lang sa pera. At dagdag pa nila ay susuportahan nila ang tunay na may malasakit sa bansa katulad ni VP Sara na kahit pilit nilang sinisiraan ay patuloy pa rin ito sa paglilingkod. Sa iyong opinyon, sino dapat ang susuportahan ng mga general? Si Kuting ng Norte o si VP Sara? I-comment mo lang sa comment section at ating pag-uusapan at sabay-sabay nating panoorin ang mga pangyayari. Minalas si Bato. Galit na galit ang mga tao kay Bato. So, better luck next time, no? Bawi ka na lang. Bawi ka na lang, Bato. Tobats. Idol Bato, bawi ka na lang. Kasi nga, mali yung nakita ng mga tao. Yun yung tingin ng tao. Perception-wise. You cannot do anything about it, Tobats. Kasi, yun yung perception ng tao eh. You cannot go against that. Perception ng tao. Eh, ikaw rin, politiko ka. So, alam mo naman, pagka tumakbo ka na ng Senado, pagka ang perception sa'yo, tanga o bobo, kahit anong galing mo, wala rin. Perception sa'yo, tanga, bobo. So, in this case, nung nagsa-Senate hearing ka, ikaw ang chairman, ang tingin sa'yo, palpa ka. Kasi nakita ng tao yung performance mo sa mga nakakaraan na mga investigasyon. Kaya ang mga tao, ano nangyari dito? Ba't ganito si Bato? Hindi naman ganito yung Batong kilala ko Yun ang problema. Hindi, para bang may kulang sa'yo. Kulang ka sa konting L. Konting L. Konting laban. Konting liwanag. Dapat sinyayin mo ng konting ulo mo para talagang nakakasilaw. May standard ka kasi. Mag-aanim na taong ka ng senador. Kaya alam na alam ng tao what to expect. It is not as if you became the senator na head nung investigasyon na yan, and then right there, yung tao magde-demand sa'yo. No. Ang tao hindi nagde-demand May ine-expect na performance galing sa'yo because for the past 5+ years, pinakita mo kung paano mag-perform ang isang Bato. Yun yung doon. Kaya galit yung mga tao. So, hindi ka na pwedeng nakita na yun ng tao, ganun ka, huwag kang magmamasama ang loob. Ang pwede mo na lang gawin, bumawi. Bumawi ka. Kasi, tumutulo yata yung sipon ko. Tumutulong ang aking sipon. Saan ang tissue paper? Nawawala yung mga tissue dito. Ito. Nadaganan. So, ang doon, yung hindi ka na pwedeng yung ikaw pa yung nasa tama, ikaw pa yung galit, ikaw pa yung magkadeb-gadeb. You do not do that. You do not do that. Stricken out of record. Okay. Erase. Wala na. Pero, isa text na ganun lang magpapakita ka ng gagadem-gadem. Pangit yun. Pangit talaga.
Sa isang maharlika lang, nawala yung ano mo, disposition mo. Nabighani ka sa alindog ni Maharlika. napikong ka kay Maharlika. Eh, nako. Mini-expect nga, taga-ano lang siya. Tagapag-salita lang ng madla. Hindi, talaga, honestly, no, seriously speaking, itabi mo yung personal na matters, emotional, ek-ek na yan, versus yung sa trabaho, Senado. Pagka pinag-uusapan performance kasi sa Senado, galit-galit mo na, in-expect ng tao yung baton na nakita nila for the past 6 years, no? Kaya nga, ngayon, namimili group pa ngayon yung pag-re-elect sa'yo. Itong mga tao naman, itong mga DDS naman, napakalupit naman ninyo. Napakalupit nyo, yung 6 na taon na performance ng tao, kakalimutan ninyo. Yung performance niya, simula na siya. Pero malupit din ako, no? Kasi pati ako galit din eh. Anyway, so happy Labor Day sa lahat sa inyo, no? May kasabay ba ako na nag-live? Sana wala, no? Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Uy, marami ng laman ng tindahan, Marpek, kauna-una, si Marpek, 24, good evening. Michelle Sampil, good evening, watching from Hong Kong. Hello, Hong Kong. Renier Pilasar, good evening po, Captain from San Francisco, California. Hello, California. Yuki 06, good evening po, Captain General Dado Enriquez. Sana ma-meet kita, idol. Okay lang. Pagka nandito kayo sa Pilipinas at nagawi kayo sa parteng norte, message nyo lang ako sa FB na, sir, pwede bang makamit? Pati yung mga gustong bumira sa akin, meeting muna tayo. Magkilala muna tayo. Yung mga pinapapunta ni Lisa Smax, yung mga taga-Romania, meeting mo. Let's meet first. Then we talk it over, di ba? And we drink and then look each other in the eye. Ganun lang. Pagka nagawin kayo dito, message na lang ako. Pero yung doon tayo lagi sa public area. Yan. Wag lang yung sa secluded na area. I will not do that, no? Doon ako sa, okay na. Pababa ako, punta ako SM, doon tayo sa SM. Diba? Convenient naman sa SM. Pero minsan nga yung parking doon. Mahirap ang parking. Kapila ka 4 hours. So, okay lang. Basta lang kayo, magsabi lang kayo. Okay? Tsaka, malay nyo, maging guerrilla tayo. Pagka pumutok yung West Philippine Sea, pagka pinaputok yan ni BBM. Tapos lahat ito, Philippines, united by BBM by declaring a state of war. Ano tayo? Wala na. Ano yun? Yun ang tinatawag ano yun? Stalemate, no? Mate. Wala Talagang habang dinidinig ito, habang inihintay natin si Bato na mag-hearing sa October 7 and as it May 7, sorry, nagalit yung aking backup. May 7, October ako ng October. Ba't ba ako nasanay sa October? Ano meron sa October? So, May 7. So, ang doon, wag kayong baka sakali. Yan na, panalo na. DDS, so, Duterte. Panalo na. Biglang announce si BBM na I am declaring a state of war. Yari, patay tayo. Labas niyo yung baranyang ganyan. Pusoy kayong lahat. Akala nyo full house kayo? Hindi, Royal Plus yung akin. Sa akala ninyo, mate in two kayo, meron pa kayong pulburon, tapos noon magsasalita si BP Sara, kung magsasalita si BP Sara, kailan ka magsasalita, BP Sara, we're waiting, TikTok, baliktad na ngayon, yung bilang ngayon, TikTok, dun sa
Duterte camp eh. Kasi habang hindi nag-unite ang Duterte forces walang mangyayari. Panay ano lang yan, panay batikos, 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 di ba? Panay haka-haka, haka-haka. Panay allegation, allegation. Lintik na hinayupak talaga mga politiko yan, tapos ang kawawa, taong bayan, Ay, nako. Sana magkaroon ng pagkakataon. Magkaroon ng pagkakataon na kaming mga MUP ay may magawa na legal at talagang within the parameters ng pagkakaalam namin, sana. Pero malaman natin, marunong ang langit marunong ang langit. So sa ngayon, nanonood lang kami. Hindi naman kami pwedeng manguna. Ayaw namin makulong Ayaw namin makulong ang ano nga dyan yung mga hat na hat nga dyan Sir, manguna na kayo. Pati yung mga ibang sundalo Sir, mauna na tayo. Wala nang mangyari sa atin Wala, ayaw namin ng ganun. So, pinaka-the best niyan. Maghintay lang, panoorin. Let's be entertained. Entertainment na lang tayo, no? Entertain. Ang doon. So, walang magagawa, di ba? Anyway, ganun talaga. Walang mangyayari sa atin. Tapos doon, dito naman tayo sa kabila. Sabi ni JL, Captain Dado, good evening from Quezon City. Siguro, ang solusyon na lang talaga ay junta. Ikaw may sabi niyan, di ako. Itigil muna ang government institution on justice. Bakit naman? Kasi na-contaminate na ng corruption. Pagka tinigil yung justice, papasok ng ICC. Maganda nga, meron tayong justice system Execute muna ang mga corrupt officials, then saka na lang implement ang batas. Hindi, depende kung ano yung gusto ng ating armed forces. Tsaka kayong mga taong bayan, kung ano yung gusto ninyo. Option 6 sana nga Double thumbs up, sabi ni June Zab. Tapos noon, user Victor India 8, Mike November. Sir, how sure naman ang drugs na in-intercept sa checkpoint ay lahat drugs? Correct! Hindi ako maniniwala. Don't tell me bobo ang mga drug lords ngayon. Correct! Ganon na lang, 13 billion o kahit 9 billion na lang kamo, i-sacrifice ba yan? Not if and only if 9 billion is a fraction only. Kunyari 10% lang yun ng total shipment na pinakawala nila. So everybody's eyes nakafocus dun sa checkpoint na yon, dun sa shipment na yon, and then may ibang lumalabas sa ibang parte. Hindi natin alam Pero yung sinasabi nila na intelligence-driven, kalokohan yan. Dapat tingnan mabuti ito ni Bato sa kanyang investigation. Sigurado magulat kayo. Ano nga nakakainis, diba? Inunahan niya ni DILG. Inunahan na niya Nag-briefing na siya doon. Nakakainis nga Tsaka ba't gano'n magsalita si DILG? Parang yung aping-api. Yung malumanay, aping-api, pero manasa loob yung kulo. Batong-bato, mainit naman, ang tamaan, panit. Sabi ni Edna Cabaral. Uy, Edna! Shout out, Edna Cabaral. Long time no hear, no? Kamusta na? Busy si Edna. Maraming salamat, nandiyan ka pa. Cool ka lang, sir, sabi ni Edna. Oo, cool na cool nga Parang bangag po si BP Sara. Bakit naman? Anong nakita niya sa bangag na presidente? Kung ganyan ang attitude ni BP Sara, ambot. Sabi ni Toong, XB7, OV. Bangag tayong lahat. Buong Pilipinas. Ano nga kaya? Bangag na tayong lahat, Okay. Momin, BBM drug test. Yun ang pinakadapat gawin. But do you think BBM will submit to a drug test? And honest to goodness,
ilang buwan na, January 29, nung yata yun, nang inano ni Duterte, ni Digong na magsubmit sa drug test, pero wala naman eh. Ayaw naman, iniiwasan eh. So, ngayon pa, hindi natin siguro ano yan, hindi siguro magpapadrug test yan. Okay. So, nanonood ako, nanonood ako. Good evening, Captain Dado. Enjoy ako sa iyong vlog. Maraming salamat, Lydia Simbit. Maraming salamat. Mr. 1302-1980. Pagtanggal stress talaga ang mga dogs. Oh, sama. Oh, talaga. Yung bugi-bugi. Nasaan na si... Yuhu. Nasaan si... Macy? Wala dito. Macy, ito na yung tuta. Ito na yung tuta. 3 months na. Lana, bugalgal na yung buk. Bugalgal. Bugalgal na yung buk. Si Jabba, ito na, 3 months. 3 months old. Aray? 3 months old na. Cute, no? Cute. Babae. Iniwan ko yung mga babae. Yan. So, Ivory. Yun si Ivory. Dinadala lang kita. Papakita lang kita. Tinatanong ka kasi. Tinatanong kasi kayo. Sungit. Yan. Si Ivory. Ito yung Inday. Ito si Jabba. Sige, away kayo. Ayaw ay mag-away. Tapos, nasaan yung nanay? Wala. Mawala eh. Malaki na kaysa sa nanay. Okay. Ito si binugi-wugi ko kanina. Ito yung binugi-wugi ko. Pinakalbo namin, mainit eh. Nag-ano ito kaya? Inhit siya ngayon. Inhit siya. Inhit. Kawawa naman. Love you. Okay, so, nakakatawa, kakatanggal na stress. Mayroon pag itong mga aso namin ng talagang pinag-isipan ng masama. Magiging John Wick ako eh. Okay. So, saan tayo? Tama lang, tanong mo kay Bato, magkano ang bayad? Yun, kaya si Maharlika? Hindi, ang tanong kasi ni Maharlika, itatanong ko na ba? Magtatanong na ba ako? So, parang nag-aano lang si Maharlika. Hindi naman diretsyon tinanong eh. Magtatanong na ba ako kung magkano ang binayad ni Lisa? Hindi dapat nag-react si normal tao lang, nag-react. Ang dapat doon, tinawanan na lang yun. O kaya sinabi niya, tignan mo itong si Maharlika. Anong klase ka? Yung ganun ba? Pero yung pumutok siya tapos kaya nga mag-sorry ka na lang. Magsorihan kayong dalawa. No, mag-sorry kayong dalawa kasi yun nga eh. Paano kayo susulong yan mga under the Duterte banner eh, nag-aaway-away, nagkakaanuhan. Ewan ko ba, ang gulo. So, tuwan-tuwa yung tuwan-tuwa ang administration yan. Tuwan-tuwa. The more na makita na nagkakabanggaan, pati mga vlogger, pati mga people around Digong, the Dutertes, iba-iba, kunyari yung pananaw. Isang tugtog, isang kumpas. Ganun lang dapat. Ayokong makialam sa inyo. Baka mamaya ako pamalasin eh. Ayokong makialam. Basta ako, nag-advise lang ako the way I see it, no? Okay. Yung advice. Yeah. Okay ang magkakaroon ng Senate hearing. Ano yung hinihearing ba dyan? Anong in aid of legislation? It's more of the
paglabas ng mga yung leak ng information. PIDEA leaks nga no. So that's the focus of the investigation. PIDEA leaks such that it is detrimental to the government. It might boil down to national security or national embarrassment if things like this will leak out. Yun kaya nagkakaroon ng investigation. Ang problema, ang mga tao may expectation. Bakit? Kasi part of that PIDEA leaks is merong dokumento na nilabas. Tapos mayroong pumirma do sa dokumento na siya ngayon nagte-testify na siya mismo ang pumirma sa dokumento. And itong PIDEA naman na pinanggalingan yung agency na pinanggalingan ng lahat ng yan, na siya nagpapa-operate noong pang 2012 when that happened, sinasabi ngayon, wala yan dokumento. So fake news o fake AI generated. So nandun sila ngayon, nandun sila sa hanggang papatawag pa si Maricel Soriano, maasa yung mga tao na magsasalita si Maricel Soriano. Alam mo kung yung kay Maricel Soriano, tahimik na yung tao. Paano kung ayaw niya magsalita? Ano na naman tayo? Wala na naman. Frustrated na naman ang mga tao. Depende na. Hindi niya alam kung anong nalaman ng utak ni Maricel ngayon It's either, sabihin niya, yeah, siya. Siya yung nandun sa kondo, kanya yun, etc. O she will shed light on some questions that will be forwarded to her. Pero generally, don't expect too much. O next, si Paquito Ochoa. Paano? Yung nagsabi na siya involved, siya yung nagpatigil, patay na rin O paano? O therefore, itong si Paquito, pwede niyo sabihin, malay ko dyan. Ano pinagsasabi ninyo? I have my rights. O paano? Wala na. So, na naman, wala na. So, what do you expect in the end? Sa akin, anong leak ang pinag-uusapan natin? Anong leak ang pinag-iimbestigahan? Bakit umabot kay Maharlika yung dokumento na yun? Bakit umabot kay Maharlika at bakit niya ginawang content, bakit niya binlag? That's one side. Hindi ba kayo natutuwa? Binlag ni Maharlika yon? Hindi ba kayo natutuwa na ginanon ni Maharlika yon? Pero saan galing yon dokumento na yon? Isinasabi nga ngayon na PIDEA, wala. Bato, next time sabihin mo, all right sir, mga animal kayo. All right, all right, all right. Meron kang dalang shoe brush ba? Yung shoe brush, yung pangkatok ng mga floor inspector sa pintuan, remember? No? Mga kabalyero. Is this room all right, sir? All right, sir. Di ba? 5 points of all right. Nga, kunyari, in-all right mo ang isang mayor, parang yung ginawa ni Trillanes tsaka ni Lacson kay General Reyes, all right, sir? Ibig sabihin, in short, nagsisinungaling ka ba, sir, o hindi? Nagsasabi ka ng totoo. So, kahit gawin mo yun sa mga taga-PIDEA na mga mayor, ano makukuha natin? Again, go back do sa basic. Bakit nagkaroon ng PIDEA leaks? Because we cannot afford na yung mga agencies natin na may mga label na restricted, okay lang ang mga taga-agency lang ang makakabasa. Yung mga yung plantilla lang, restricted, still within the organization. Confidential, for your eyes only, yung dapat lang makakita. Secret, lalo na, tayo lang nakakalam. Top secret, talagang high level ang nakakalam. So, kung may classification, security classification ng dokumento, even nga yung mga Xerox hindi ka pwedeng mag-Xerox basta-basta, kaya nililista yung pati yung mga private sector ginagawa yan Magpapa-Xerox ka isang dokumento, kunyari ang isang titulo o isang MOA, hindi mo pwede basta i-Xerox yun, ilalagin mo, na pinapa-Xerox mo, ilang kopya, yun, etc. Tapos may counter pa nga yung Xerox machine. So,
Bakit? Bakit kinakailangan may piece information? So that no one will have an easy access doon sa information. So yun yung ano. Ngayon, ano nangyari ngayon kay dito sa atin? Bakit napunta kay Maharlika? Bakit napunta sa kanya? So yun yung on one side gustong malaman ng Senate. Ngayon, pupunta ba si Maharlika doon? Depende sa kanya kung gusto niya pumunta. Pero mapipiga nyo ba si Maharlika? Kung sinabi ni Maharlika, I cannot divulge kung yung source ko. O paano na? Eh, kahit i-contempt mo yun na 10 beses, pag sinabi ni Maharlika na, hindi, ano yun eh, meron akong pack with the puting ass kuno. O paano? But the thing is, ayan na yung si Jonathan Morales, sinasabi na niya na authentic siya yung nakapirme. So, paano? Hindi mahalaga pa ba kung saan galing kay saan galing at saan nakuha ni Maharlika yung info? Of course, mahalaga. Bakit? Yun yung subject ng Senate investigation. Secondary yung anong laman nung information, anong laman nung ano na yon, nung dokumento. Nagkataon ng laman ng dokumento is a pre-operation na ek-ek na sinasabi si BBM at si Maricel ay nagsisingot ayon sa informant. Therefore, yung informant nandoon nakikita, nandoon din siya. Ay, nako, sarap pakinggan, ano? Parang teleserye. Pero, akin ang ano ko lang, ang thinking ko lang, bakit, bakit yung ano, yung mga, paano ko ba i-phrase yun? Bakit, napaka-importante naman kung saan yung source. Di ba naging source na yan? Bakit hindi na lang ninyo tawagin si ex-President Duterte? Siya nagsabi noong 2022. So from 2016 2021 ba niya sinabi? From 2016 hanggang 2022 na siya ay presidente. He has all the access sa information, being the President of the Republic. So, meron siyang right, kung konsonada niyang i-declassify yung informasyon, paalam sa taong bayan, total boss niya, sa kanya yon. Sinabi niya, meron isa kayong kandidato dyan na nagte-take ng cocaine. So, binabase ni Duterte, ni Digong, yung kanyang sinasabi dito sa dokumento na to. So, may link, no? Yun yung ano. So, ano pang kailangan imbestigahan? Tanong kay Duterte dapat, saan galing? So, dalawa na yan. Isa kay Maharlika, saan galing yung dokumento nyo? Ginang Maharlika, saan galing yun? Pagka sinabi niyang, wala kayo magawa. Contempt ninyo, ano mangyari? Baka magka-revolusyon tayo, galit mga tao. Dito naman sa kabila, si Tatay Digong. Saan galing dokumento? Sasabihin niya, PIDEA. Ay, nako, paano ngayon yun? May nagsisinungaling dito. Kasi sabi ng PIDEA ngayon, wala daw, wala. Bakit sasabihin ng former president, it's his word now, na ang PIDEA pinanggalingan? Hindi natin alam. So maganda, tawagin nyo lang, Bato, tawagin mo na lang si ex-President Duterte dun sa Senate investigation para malaman kay Ginoong Duterte, kay Tatay Diggs, kung saan magaling yung impormasyon na yon. Bakit niya pinagsasabi? Hanggang ngayon sinasabi niya. Saan galing? Pag sinabi ni Tatay Diggs sa PIDEA yan, o di may nagsisinungaling, contempt ninyo! Contempt ninyo, mga P-Mayor. Na-conright ka, report ka sa honor. Yung ganun ba? Kasi, it is kung sinasabi niyo threat to national security,
Tama yon. Tama yon.